Okay guys, so today's exercise is the dynamic Pareto chart. So yung Pareto chart guys, ginagamit yan siya sa sa cause and effect ng mga analysis sa process improvement. May may yung standard rule niya is yung 80-20 rule. Hindi ako masyadong marunong mag-explain yan, pero daw, 80% of the outcome are cost are due to the 20% of the causes, mga ganun daw na pero hindi naman yan 80-20 palagi, sometimes maging 90-10, 60-40, nakadepende na rin yan, pero yung standard na na setup is yung 80-20 na rule. So if you're interested in learning um yung Pareto principle or analysis, then search nyo lang sa Google. Pero sa visualization, ayan, tuturuan ko kayo ngayon today. So actually sa Excel guys, meron ng Pareto chart dito. Pero hindi siya ganito na maraming nangyayari sa buhay natin. So, ang Pareto chart sa Excel is, papakita ko muna sa iyo yung Pareto chart na gusto nating mangyari today. Okay? So, meron tayo ditong naka-highlight na mga bars sa chart natin. That means for example, yung cut-off natin is 80% lang. Yung mga nasa within 80%, so 80% and below sa ating accumulated percentage natin is yun yung ifo-focus natin. So, which means yung naka-highlight natin na mga bars or na mga ang tawag dito sa natin ngayon, tawagin na lang nating items or defects. Yun yung cost ng ating yun yung ifo-focus nyo sa process improvement nyo dito sa tatlong to, for example. Unless kung merong parang, kasi minsan merong kahit konti lang konti lang yung value ng isang defect. For example, meron tayo ditong isang selection na or label na scam. Ayan. So, kahit isang beses lang siya or dalawang beses lang siya nangyari, maliit lang yung frequency niya or occurrence niya, pero kailangan mo pa rin yung i-focus kasi scam nga. So, mga ganun na pangyayari. So, pero in this example, ipapakita ko lang sa iyo paano ito i-visualize. So, you can study how Pareto chart works by searching it on Google na lang. Okay, so yan yung natin feature ng ating dynamic Pareto chart. So also yung natin, yung label natin dito at saka arrow is also dynamic. So kung ano man yung naka-highlight dito, yun din yung ipo-point ng arrow natin. Ayan. Ayan, for example, ayan. So kung 60%, so mga below 60% lang. Ayan, yung dalawa lang. Ayan, 70%, so hanggang dito sa pangatlo. 80% pangatlo pa rin. Ito yung line, ito yung din, kapag yung line natin is para din siya din yan si cut off. I-visualize lang natin. Ayan. Ayan, so yan yung gagawin natin today and same, ito yung color scheme natin na gagamitin natin or same lang sa dito. Try natin. I-paste ko lang yan dito sa second sheet para meron tayong reference. Paliitin ko lang. Ay, ganun na lang. Yan, ito ata, habain ko ata konti kasi hindi nakita yung percentage. Paliitin ko na lang yung 13 or 12. Ay, ayaw pa rin. Ayan. Okay, so kung sa Excel lang guys, meron na siyang Pareto chart na built-in. First is gawin muna natin tong table para madaling i-refer mamaya or automatic mag-a-adjust siya kapag ginawa nating chart. Okay, so after that, go to insert and then dito tayo sa more charts. Ayan. Nakaselect yung table natin. Nandito yan siya sa histogram. Tapos itong pangalawang selection, ayan yan si Pareto chart. Pero if you look at the Pareto chart, dito sa Pareto chart na ginawa natin, maraming kulang.
ito, hindi to nalalagyan ng data labels like percentages na parang ganito. Hindi tayo makakalagay ng mga mga tawag dyan, visualization na gusto nating mangyari na katulad nito. Kapag 80%, ayan, mga ganyan-ganyan. Madali nating, kasi kapag finocus mo doon yung guys, yung gusto mong gusto mong makita kaagad ng viewer mo or uh, yung audience mo, it means lesser tawag diyan, lesser lesser na ang pag hikayat mo sa audience na ito dapat yung tingnan mo kasi doon na sila kaagad nakafocus. So if you notice dito na Pareto chart na default na Excel, ito yung nangyari. If i-compare mo dito sa left side, mas better yung sa left side kasi alam mo kaagad na itong tatlo yung ifo-focus mo. Ito, hahanapin mo paasan sa 80%. Ayan. So, dito sa 80% ata. Mga ganyan. So, kaya mahirap yung Pareto chart nito na Excel na built-in. Okay? So, yung Pareto chart din sa guys, Power BI, medyo mahirap din gawin. Marami ka rin gagawin na mga measures. So, technically, yung Pareto chart, guys, is just a combination of bar chart and line chart. So, we'll start with creating a bar chart. Okay, so bar chart. So, select lang natin yung data natin. Ito yung defects natin. Tapos, ito yung occurrence or frequency. Tapos, insert natin ng bar chart na ito. Clustered column lang. And then, itong size ng bar natin, papalakihin lang natin. So, click natin yung bar. And then, right-click, format data series. And then, gap width, paliitin lang natin para lumiit yung gap nila sa isa't isa. Ayan, so maybe mga 3% or 5%. Mga ganyan. Para maganda tignan. Try natin 3%. Sobrang liit lang ata ng 5 na lang. Ayan, 5%. And then, yung kulay natin is going to be this. So, lang natin. Tingnan lang natin yung kulay. Ito. Tingnan muna natin yan. Then, ito yung kulay. Kung gusto nyo makuha yung kulay, ito yung hex niya. 5E769A. Ayan yung hex. Para makuha nyo yung kulay. And then, insert din tayo ng line chart, which is yung cumulative percentage niya. So, ang first natin hanapin is yung percentage by item. So, item or defects percent. Yan muna yung hanapin natin. Ang gagawin lang natin dyan is, okay, shout out kay Mark Grover at kay Namron Burrito. Ito yung gagawin lang natin. Equal sign lang para makuha natin yung percentage niya out of the total. So, it's either, pwede naman kayong gumawa dito ng total na ito, total row. Insert kayo dito ng sum. Ayan, pwede din yan, pero ayokong gumawa niyan. So, ganito lang. Equals, tapos yung frequency nyo, tapos divided by sum ng lahat nito. Ayan, ng frequency. So, yan lang yung percentage niya. So, i-change lang natin into percentage. Ayan, lagyan lang natin ng isang decimal. Ayan, para, kasi minsan nag-round up yan eh. So, hindi natin kaagad ma-determine yung tawag dyan, yung ranking. Alright, so, and this times is meron na tayong percentage. Gusto natin kunin yung cumulative percentage nito or accumulated percentage. Starting from the top tayo. So, from the top, tataas yung number natin habang bumababa. Kaya yung data din natin sa frequency dapat nakasort din yan descending order. Kasi gusto natin mataas dito sa left side and then pababa. So, lagay lang natin ng accum. Ayan. Tapos, accum percentage. Ganyan lang. Tapos, ang gagawin lang natin is, sa sum lang natin to. Sum. Ganyan. Tapos,
Ayan. Tapos, balik lang natin to sa 5. Ayan. So, D5 to D5, pero i-close natin to. Ayan. Tapos, ayan. Enter. So, ayan. Meron na tayong accumulated, ano. So, ang sinam lang natin, in-highlight ko lang yung D5 to D5. So, D5, colon D5. Pero, yung first na D5 is meron siyang lock or naka-absolute reference siya para hindi siya nagmo-move. Yung nagmo-move lang is yung pangalawang cell reference natin dito sa 2. So, from D5 to D6 sa pangatlo, from D5 to D7. Ayan, so automatic na. And then, yung gusto lang natin ma-display sa ating table is yung frequency. Ayaw natin to si defect percentage. Si frequency siya kasi accumulated lang yung i-display natin dito. So, click natin yung table natin. Then, select data. Tanggalin lang natin si defect percent. So, remove natin yan. Okay. And then, go to chart design. So, itong ano natin guys, topic natin ngayon is pwede ito pang beginner. So, ito lang naman yung mga formula. Sum. Ayan, sum lang naman yung formula na ginamit natin so far. Pero tayong formula mamaya na medyo complex. Pero hindi naman masyado. Madali naman kapihin yan. So this time, we want to convert the percentage, yung accumulated percentage natin into line chart. So, change chart type lang tayo and then punta tayo sa combo. And then, ayan, si accumulated natin percent is line chart na. Pero, secondary axis yan dapat kasi kapag hindi yan natin yan secondary axis, guys, if you notice, yung line natin dito sa screen, nasa baba lang siya kasi nandito lang yan sa 0 to 1 lang yan yung value ng percent kasi. So, from 0 to 1 lang yan yung value ng percent. So, gusto natin yung percentage is nandito din sa gilid. So, kaya secondary axis, para meron tayong percentage dito sa right side, tapos yung actual frequency value natin nasa left side. So, check nyo lang yung secondary axis. Line. Kung ano palagay sa line, piliin lang natin tong my marker. Ayan, para merong parang dot siya. Pero hindi naman natin siya gagamitin yung dot mamaya. Pero pinaano ko lang para mas madaling i-visualize mamaya. Ayan. So, ano mula natin? Tignan muna natin paano to gawin. Yung merong numbers. Mamaya na tayo gumawa nung dynamic na feature natin. So, itong itong line chart natin. Lipat ko lang yung kasi ulo ko kasi matatabunan yung nasa gilid. Comment lang kayo guys pag medyo may gusto kayong ipa-discuss ulit, pa-explain. So, pag-visualize lang hindi sa theory ng Pareto. Okay. So, ang gagawin na natin is kunin natin yung kulay nito. Ano kayang kulay nito? Tingnan natin. So, sa sa line chart natin, right click tapos format data series, lalabas to. Click lang natin tong fill and line na option tapos sa line na section, ayan. Click lang natin tong color tapos palitan lang natin. I'm not sure ano yung kulay na ginamit ko nito. Ito ata. Parang 'yon. Ang sinelect ko dito pala na layout guys para kung gusto niyo same tayo ng kulay. Page layout lang tapos dito sa colors, itong blue worm yung pinili ko. Sa themes ko naman is naka-office lang. Ayan, office. Ito is Office 2013 to 2022. Ito yung pinakauna yung pinili ko. Tapos yung blue worm na kulay dito sa sa pre-built na or sa built-in na mga kulay dito. Para ito yung mga mga kulay nyo na sa theme color nyo. Selection. Okay, so and then ito sa marker, parang hindi na natin kailangan ng marker guys. So okay lang pala na sa chart nyo is yung line na lang yung piliin nyo. Ayan, line na lang. Okay lang, walang marker. Alright, so and then pagkatapos nyo i-select yung line, tapos nyo na-change na yung na-change na yung kulay nitong line nyo, right click nyo lang tapos add data labels. Ayan. Add data labels. Tapos, nasa inyo yan, guys, kung gusto nyo sa baba siya nakalagay or sa gitna, sa taas, sa right side, left side. So, kung gusto nyo ilipat yung data labels nyo, click nyo lang data label, isang beses lang para nakaselect lahat. Format data labels, tapos ito, label position, lipat nyo lang sa, in this case, center yung nakalagay dito sa natin, ginawa natin before, so, or ginawa ko before.
So, center yung pipiliin ko. After that, right-click ko yung data natin, tapos change data label shape. Gagawin kong rounded corners. So, itong pangalawa yung pipiliin ko. Rounded corners. So, by default kasi, naka-square kasi yan, guys. So, kapag lalagyan ko yan ng background, for example, green, ayan. Naka-square lang yan siya or naka-rectangle na sharp yung corner niya. So, gusto natin yung rounded corner. So, click natin yung data labels, change data label shape. So, itong pangalawa rounded corners. Ayan, para naka-rounded yung corners niya. So, hindi niyan pakikita ka masyado, pero ito, zoom in ko na. Ayan, naka-rounded corners na. Ayan. After that, click nyo ulit. Tapos, apply lang natin ulit yung border na same sa line natin na kulay or mas darker. Let's see kung same sa line natin is okay lang. Okay lang din naman, pero mas maganda ata yung darker para may contrast. Ito. Masyado siyang dark. Let's try this. Yun. Ito sa taas yung pinili ko. Ito. Para medyo goods lang yung niya, buhay niya. Hindi masyadong masakit sa mata. Tapos pala natin, guys, yung percentage pala natin na axis, i-limit lang natin to sa 100% kasi hindi naman aabot ng 120% yung Pareto natin chart. So, 1% ito. Click nyo yung axis nyo, tapos format axis, lalabas ito. Itong maximum, gawin nyo lang 1. Tapos enter. Ayan, para 100%. And then, dito naman sa major tsaka minor, gawin lang nating 0.2 para by 20% yung niya, para hindi masyadong crowded, masyadong marami kasi itong numbers, hindi naman to masyadong important. Ayan, so, pwede nga din natin 50% yung 0, 50, tapos 100, pero okay na din yung 20%, 0.20. Hindi naman masyadong crowded pag 5 lang. Ayan. Tapos 0.2 din dito sa kabila. Ayan. So, almost done na tayo sa setup natin. Add na lang tayo ng chart title. Ayan, chart title natin is reasons for, dapat returned items lang to eh. Ayan, returned items lang yan. Hindi yan returning items. Bakit returning items yung nilagay ko? Ayan, returned items lang yan. Tapos, ilagay lang natin dito sa gilid. Ayan, para aesthetic yung buhay natin. So, dapat dito yan sa gilid. Tapos, i-bold lang natin. Tapos, maybe 14. Yeah, 14. Tapos, same natin na kulay dito. Para maganda tingnan. Uniform. Hindi masyadong maraming kulay dapat sa pag nagumagawa ka ng chart, guys. Maybe, pag ganito na chart, maybe 3 kulay lang. Kaya nang ginawa ko dito, merong green, merong ito. Ito, do kulay siya, pero hindi naman siya masyadong kasi naka-gray out siya. Naka-grayed out siya. So, technically, 3 na yung kulay natin dito. Ito, green, tapos itong blue na medyo light. So, para hindi masyadong masakit sa mata. Ayan. Tapos itong natin, guys, itong mga data labels natin, ibahin natin yung kulay niyan, i-soften lang natin yung kulay. So, ila-lighter lang natin yung kulay para maganda pa rin tignan. So, but before that, we will add the, itong number of returns, which is yung axis natin sa left side. So axis, tapos, axis title pala. Tingnan mo natin, primary, horizontal, diyan. Ayan, vertical. Ito yung gusto natin para dito. So, ito is number of returns. Ayan. Kasi ito yung number of returns based on the defect, which is damage item. Ito yung mga reasons ng returns natin. Ito, number of returns, since blue itong natin, so, yun lang yung ginagawa ko, guys. Kung ano yung kulay nitong ano yung dominant color nitong natin bar, yun dun yung gagawin kong kulay sa axis title ko para parang uniform sila kasi siya naman ang nagre-represent ng axis mo. So, dapat magkapareho sila ng kulay. Hindi naman talaga dapat, pero para sa akin, yun, ayan. Para mabilis i-identify. Para lang siyang legend ba. Tapos itong naman, mga numbers, i-grade out na lang natin. Medyo lang, hindi masyadong malakas yung kulay. Ayan, kaganyan. Tapos,
Ito din, medyo grayed out lang din para hindi masyadong masakit sa mata. Yan. Kasi gusto natin mag-focus yung ano natin guys, yung audience natin sa 80% na ano na ano dito or sa within cut off natin na percentage ng mga bars. Doon natin gustong nakatutok yung audience natin. Alright, so next is ano pa ba? Meron pa tayong isang line chart dito guys, itong ano natin, cut off natin na line. So mag-add tayo ng isang line chart. So kapag mag-add kayo ng another tawag diyan, series dito sa chart nyo, kung hindi kaya ng ano nyo, kung hindi kaya ng current data nyo, edi add lang kayo ng another tawag dyan, another column para dyan. So, yun lang yung gagawin natin ngayon. So, ito is cut off percent. Which is, para gawin natin dynamic mamaya, lagay muna natin dito sa taas yung cut off. Cut off. May dash ba yung cut off? Wag na natin lagyan ng dash. Kahit may dash yan. Yan, tapos gawin natin muna ang 80%. Static muna yan. Tapos equal lang natin dito. Lock natin ang reference para ma-apply niya sa lahat. Ayan, cut off 80% lahat. And then, this time, i-add natin si cut off. So, select natin yung chart natin. Select data, pwede dito, pwede din dito. Pwede din right click, tapos select data. Ayan, depende na yan sa inyo. Tapos, add natin. And then, series name is cutoff percent. Tapos, series value natin is yung range ng cutoff natin or yung column ng cutoff natin. Hindi excluding yung excluding yung label or header. Tapos, okay. Tapos, ito na nga si cutoff natin. Meron na siya dito. Ang i-change lang natin into dash para hindi siya masyadong magulo sa kasi kapag line siya diyan parang ano ka diyan? Parang ganoon. Parang ganoon siya. Ano ka diyan? So, gagawin natin siyang dash. Ayan, ito pangalawa yung dash type. Pangalawa. Dito sa line na yan guys, sa line na option or section. Tapos, yung kulay niya is, ano bang kulay ito? Ito? Medyo darker konti. Ito? Yun. Ayun. Ito yung kulay niya guys. Ayan, si Blue Accent 3 Lighter 40%. And then, ito din si damage item. I-change din natin siya sa na lang din. Same dito na kulay sa bar natin. Okay, click lang natin yan. Tapos, change natin siya sa ganyan. Tapos, paliitin ko lang siya konti. 8.5. Yan. Nasa inyo na yan guys. Kung gusto nyo palakihin yung nyo, yung label nyo dito sa baba. Or hindi masyadong malaki. Depende na yan. Ayan. Tapos, yan, medyo goods na yung setup natin. Ang kulang na lang actually is yung yung dynamic natin na feature which is yung ito na nag-iiba yung kulay. Tapos ito yung mas mahirap guys, itong natin, mga arrow natin. Medyo mahirap yan gawin guys. Yan yung mahirap gawin. So, ang gagawin na lang natin is dito sa bar chart. Since gusto lang natin makita yung below sa cutoff natin, yun yung i-add natin na dito, column. So, ito yung tawag dyan, within cutoff. Within cutoff percentage, or within cutoff na lang. Ayan. Tagalin ko lang tong filter, para... So, para within cutoff guys, dito sa Acum natin, if lang natin, if less than 80% or less than sa cutoff natin dito sa na column, yung accumulated percentage natin, i-show natin yung value ni frequency. Ayan. So, si frequency yung i-show natin na hindi si Acum na percent. Okay. Pwede din naman yung percentage natin dito is hanggang dyan lang siya. Hindi siya aabot dun sa dulo, pero pangit yun. O pwede din yung label natin is dun lang siya sa hanggang sa last selection ng ng within cutoff natin. Pero ito na lang yung gagawin natin, yung shino ko lang sa inyo kanina. Okay, so ang within cutoff natin na formula is if lang, isang if lang to. If yung Acum natin percentage is less than or equal to cutoff,
Ayan. Ayan yung logical test natin, guys. Less than or equal to cutoff lang, si Acum. So, kama na tayo para papunta tayo sa value if true. If true, i-click lang natin si frequency. So, i-display natin si frequency. If false naman, wala tayong i-display, magdi-display tayo ng error. So, NA yung i-display natin. So, para mag-display siya ng error, wag nyo i-type na N, ganyan na isa sa NA, ganyan. Wag nyo i-type yan, ano lang, NA tapos open and close parenthesis. Ayan, automatic na yan siya mag-NA. Ayan, so, yung sa within cutoff natin, ito na yung ano natin, ito na yung highlighted data natin. So, pwede nyo rin palitan to into highlighted data, mga ganon, or depende na yan sa inyo. Pero sa ating exercise today is within cutoff lang yung i-name ko dyan. Yan, so, hindi naman yan makikita sa chart ko anong name niyan. So, i-add ko lang siya sa series natin or sa ano natin, sa data source natin. So, add, click ko to. Tapos, series value, ito. Uy, ito lang dapat na column. Tapos, okay. So, ang gagawin muna natin, guys, yung frequency natin, punta tayo dito sa chart natin, format chart. Tapos, dito sa chart options, nandito sa taas, guys, first na options dito or na drop down, select natin yun si frequency, si series frequency. Ayan, para ma-select siya dito. Tapos, papalitan natin ng kulay, gagawin natin gray. So, technically, lahat ni si frequency, gray yan siya. Tapos, yung may kulay lang is si within cutoff. Yan yung mangyayari. So, papalitan natin to ng gray. So, ginawa natin kanina na medyo dark siya, pero ngayon, hindi ka na dark. Ayan, medyo gray. Yan. So, ang gagawin na lang natin, hindi nakita pa ngayon si within cutoff. So, ililipat lang natin si within cutoff dun sa selected data natin. Yan. Probably, papataas natin to. Ito. Hindi. Ay, teka. Naka-line pala to. Naka-line pala si within cutoff natin, guys. Teka. Naka-line. Dapat to siya, ito. Hindi natin napalitan pala. Clustered column siya, si within cutoff natin. Ayan. Change chart type ko lang. Tapos clustered column. Tapos tanggalin natin yung secondary axis. Ayan. Tapos okay. So for now, naka-ano yan siya, naka-split yan siya into 2 kasi hindi natin to na-adjust pa. So ang gagawin lang natin, kahit saan dito sa dalawa, kung si frequency man or si cutoff yung naka-select, either of the two, right-click nyo, tapos format data series, tapos series overlap, i-100% nyo, so itodo nyo lang. Ayan, para mag-overlap silang dalawa. Ayan. So, itong si highlighted natin or si within cutoff natin, papalitan natin to ng kulay, which is ito. Ayan. So, meron na tayong selected, tapos meron na tayong So, pagpalitan natin to, for example, ng 50%, so isa lang yung highlighted kasi isa lang yung below or equal to 50% kasi ito 50.5 eh. Kapag 60 naman, dalawa yung masiselect. Tapos, yung natin, anong Excel version po gamit? Yung Excel ko is Excel 365, yung latest. Ayan. Kapag 60, for example, 70 na lang para ma-include natin yung pangatlo. Ayan. So, nagmo-move yung line natin, nagmo-move din yung highlights natin. So, goods na yung dynamic natin na part dyan. Ang last na lang natin na dynamic na gagawin is yung, ito guys, medyo parang, uy, ganun pala yun. Para gawin tong arrows na to. Medyo magulo to gawin guys, pero hindi naman siya masyadong mahirap. Magulo lang. Magulo lang siya gawin. Ayan, so, etong natin guys, itong arrows natin guys na dynamic, magkaibang magkaibang columns yan per element niya. So, itong straight line na to, ibang element, itong dalawang arrow nito, ibang column yan. Tapos itong isang arrow na to, ibang column yan. So, yun yung dyan guys, yun yung magulo dyan kasi maraming columns sa ito lang na na feature. Sa itong to focus lang natin na feature. Pero worth it naman kasi maganda tignan, di ba? Tingnan nyo. Nag-adjust oh. Ayun oh. Yan, di ba? So, yun yung gagawin natin. So, first natin gagawin, guys, is yung, yung straight niya na Gawin muna natin itong 80 para marami. Ito, yung straight muna niya yung gagawin natin. Straight line.
So, ang mangyayari dyan is, gagawin nating, ano ba yung pinangalan ko dito? Para hindi ano. Label line, label line. Ayan. Label line. Ayan. Sa label line, guys, is kukunin lang natin yung, yung, may value dito sa cutoff. Kasi ito, hindi naman to naka-display, so dapat dito lang siya naka-line sa tatlo or sa within cutoff natin. Yung mga NA dapat wala siyang line. Same lang siya ng ano natin bar chart. Yung tatlo lang yung yung highlighted, tapos yung the rest hindi na naka-highlight. Yun yung gagawin natin. So if for example, if yung apat yung naka-highlight, dapat apat din yung hanggang dito din yung hanggang sa pang-apat din yung line natin. So, yun yung gusto natin i-achieve. For now, tatlo muna yung display natin. So, ang gagawin lang natin dyan is i-check lang natin kung error itong itong cell dito sa within cutoff. Kung hindi error, edi magdi-display tayo ng value. If error, hindi tayo magdi-display ng value. Mag-show din tayo ng error. So, tignan ko lang ha kung yun ba yung ginawa ko. O, yun nga. So, ang gagawin natin dyan guys is kukunin natin yung saan ba yun? Yung ginawa, teka lang. Yung ginawa ko dito, kinuha ko yung, tignan ko lang yung formula ko guys ha. Kinuha ko yung percentage, yung second large ng Acum. Okay. So, ang ginawa ko dun guys ay kinuha ko yung second large ng second largest number dito sa Acum percentage natin or accumulated percentage natin para alam ko saan ako mag-extend sa natin sa dito natin. Kasi ayaw nating lumagpas to sa 100% guys. Kasi kapag lumagpas to sa 100%, for example, 100, gawin natin to, 115. Ayan, mawawala yung linya guys. Mawawala yung linya kapag lumagpas siya sa 100%. Ayan, so ayaw nating lumagpas siya sa 100%. Kasi ang ginawa ko, nag-add ako ng 5% dito sa largest, second largest. So for example, ganito guys. Large, gamit tayo ng large na formula. Ang large na formula is hahanapin niya yung yung pinaka-maximum formula, pero pwede ka magkalagay ng input doon kung pang ilang maximum. Gusto mo second to the last, yung second max lang or third max or first max, nakadepende na yan sa'yo. So, ang gagawin lang natin is, ayan, highlight natin large, tapos itong K na parameter, dito tayo mag-indicate kung anong, pang ilang large yung natin, kukunin natin. So, technically, yung 1 is say 100%, ayan, gawin ko lang tong percentage. Yung pangalawang largest number dito is 94%. So, kapag gawin natin tong number 2, so 94%, ayan, 94.2 yan. Ayan, pag pinashow ko yung decimal. So, yun yung gagawin natin guys. Pero, i-aadan ko siya ng plus 5. Plus 5. Plus 0.5, 0.05 pala kasi percentage. Plus 0.05%. Ayan. So, ganyan guys. Pero, for example, kung large mo is 98, tapos, magiging 103 siya. So, pinakita ko na sa inyo kanina, kapag lumagpas siya ng 100, mawawala yung line. So, ang gagawin natin, kapag lalagpas na siya ng 100, gagawin lang natin siyang 100. Okay, so kapag, for example, lalagpas na siyang 100, gagawin na lang natin automatic 100 na. Parang yan na talaga yung max mo. Yan na yung ceiling. So, ang gagawin lang natin dyan is, magmi-min lang ako. Minimum. So, kukunin lang niya yung minimum number. If ito is less than sa 100%, yung less than yung kukunin niya. So, maglalagay ako dito ng 100%. Or 1 lang. 1 lang pala. Kasi same lang naman yan sa 100% yung 1. Ayan. So, titignan niya kung sino yung mas lesser. Si 103% ba o si 1? Or si 100%. So, ang nangyari is 100%. Kasi yan yung minimum eh. Tapos, kung kapag ito naman is less than 100%, for example, lalagyan natin to ng 90 para maging 95 to kasi plus 5 to eh. Ito si plus 5 eh. Plus 5 eh. Ayan si plus 5. So, pinipili niya si plus 5. Ayan. So, yan yung gusto nating mangyari sa sa label line natin. Kukunin natin yung minimum ng
second largest ng accum natin versus sa minimum na 100% or yung default na 100%. Technically ganun. So, ang gagawin lang natin is if yung within cutoff natin is equals to NA, pwede ito to if na. Wag na nating if na. NA, ayan. Guys, ay ano ko muna. Move ko muna to kasi. If si within cutoff is equal to NA, kapag nag-NA siya, NA lang din yung i-release natin. NA. Or, ayan, NA. Open and close parenthesis. Ginawa ko lang ganito guys sa, sa logical test natin na NA kasi minsan hindi siya nag-work yung NA na ganito sa logical test. So, just to make sure, ginawa ko na lang text style, ito or text format itong logical test natin. Ayan, tapos kapag kapag hindi siya NA, pwede pala to is number na lang. Pwede if is number na lang is number. So kapag number to, ayan. Check muna natin na number. Kapag error. Pag hindi number, error. Ayan na lang. Ayan, so yun lang gagawin natin is number na lang guys, is number. Ayan, so sa is number natin, yung value if true is yung ginawa natin dito sa explanation ko kanina. So, ano ba yung explanation ko kanina? Large dito sa accumulate ano tawag to? Tapos okay, large tapos number 2, second largest. Tapos i-plus natin plus 0.05. Ayan. Tapos, i-close natin siya or i-enclose natin yung large natin na plus 0.05 sa main na function. Tapos, sa number 1, siya yung large natin na plus 0.05. Pero yung sa number 2 natin, siya si number 1 o yung 100%. Ayan. Tapos, ang value natin if error is NA na, ayan. Let's see. So, ayun na nga. Percent. Ayan. So, goods na goods. So, pag nilagay natin to dito, dapat may line tayo dito sa 99% na side, na parts. Okay. Ito, ay, didn't cut off. Ilalagay pa pala natin, i-add pa natin. Select data, add, tapos label. Comment lang kayo guys kapag medyo nalilito kayo. Dito lang na part talaga sa kapag okay na kayo dito guys, wala na tong line, wala na tong arrow-arrow na sign, goods na rin naman to eh. Maganda na din na visualization to kapag kahit wala na yung arrow-arrow. Tapos lesser na din yung distraction. Pero din kasi yung arrow eh, parang John ko talaga mag-focus, parang ganon yung niya guys, ganon yung show niya. Ay, hindi pa pala natin natanggal tong grid lines to guys. Itong sa chart natin, tanggalin lang natin. Pwede natin yan tanggalin totally. Pero ang ginagawa ko dyan guys, hindi ko yan tinatanggal totally. Ginagawa ko lang yung super light na gray. So format grid lines lang tayo. Tapos itong gray natin is ito. Tapos nilagyan ko pa yan ng transparency para hindi na siya masyadong nakikita sa mata. Pero kapag ginanon mo yung mata mo sa papalapit, nakikita mo pa rin. Para meron siyang tawag dyan, meron siyang kakaiba. So, ito na yung line na gusto natin guys. So, ito yung line. Same dito. Pero, yung guys, yung mangyayari dyan guys is, dito sa next natin na ilalagay is yung arrow. If you notice guys, tatlo yung selection niya guys kasi sa tatlo yung selection natin dito. And in our case, yung arrow natin is dalawa lang dapat yung selection. Ito tatlo yung circle dito. Ayan, tatlo yung nakaselect. Ang gusto natin sa arrow is dalawa lang yung nakaselect. Ayan, so gagawa tayo ng ng isang column na naman. Ayan. Tatlong columns to lahat guys. Isa dito sa line, isa sa arrow, tsaka isa dito sa line na pataas. Ayan guys. So, ang gagamitin lang natin sa line mamaya is papakita ko sa inyo. Gagawa muna tayo ng formula para ang mag-display lang is itong nasa gilid. Ito lang yung kukunin natin. Yung
first tsaka last na may value dito sa label line. Kapag kapag wala siyang value, for example, ilalagay natin dito 90. Ayun, kapag apat yung value, tapos mangyayari dyan, gusto natin is 99%. Dito muna, lagay natin dito is label arrow. Ayan, label arrow na lang. Kasi arrow down naman yan eh. Ayan. So, ang gusto natin mangyari is ito naka 99%. Kapag apat, tapos NA dito. Ayan. Ganyan yung gusto natin mangyari, guys, sa formula natin. Dito ako nahirapan. Dito ako nahirapan sa kalisod konti. Yung parang ilang minutes ko din tinatry paano to i-solve. Pero ang gagawin na lang natin is titignan natin yung formula na ginawa ko. Hindi tayo maano. Teka. Ay, hindi pala. Ito, madali lang pala to. Ito pala yung last, yung to focus on pala yung medyo mahirap. Madali lang tong pala sa label arrow. Sa next pa pala yung mahirap. Ang gagawin lang natin dito is i-check natin kung napagitnaan ba yung percentage natin ng tawag dyan. Kung napagitnaan ba siya ng NA, I'm not mistaken. Kung NA dito sa taas tsaka NA sa baba, ang gagawin natin dyan is kung NA sa taas, teka lang. Tignan lang natin yung formula ko, guys. If is number sa taas tsaka sa baba, ang mangyayari is kukunin natin yung same pa rin dito. I-reflect lang natin to. Hindi ko na pala to dapat inulit. Ginanito ko lang pala dapat to. If NA, ang Pareto natin, Pareto percentage, NA. Dalawa yung NA ko dito. Okay. Nagets ko na yung formula ko. Botany data. Oy, Botany, welcome back. Tagal kitang hindi nakita. So, ang gagawin lang natin is if, ito pa lang yung ginawa ko, guys. If si cutoff is equals to NA, copy ko lang yung formula, guys. Pababa ko lang yung chart para madaling tignan. If NA yung cut-off natin, i-display lang nating NA. A pa rin siya. So, dito tayo sa pangalawang if natin. Bababa ko na lang para mas madaling tignan. So, sa pangalawang if natin, if dalawang kasi to, ayoko nang magdalawang if. So, if and na lang, mag-and na lang ako dito sa if natin. So, ito na yung part na medyo yung mga beginner mahirapan talagang intindihin kasi maraming if. Pero kapihin nyo na lang yung formula. Ayan. Kung gusto niyo lang naman magkaroon nitong araw-araw, pero kapag ayaw nyo ng araw-araw, end na kayo dito sa within cutoff lang na column. And so, if and yung sa taas niya tapos sa baba niya is is number, it means kung sa taas at sa baba niya is number, it means number. It means NA. Kapag naman hindi, number yung i-display ko. Okay. So, is number, ito. Kapag naka-table yung kapag nire-refer mo yung header niya, magiging ganito, guys. So, ayaw natin yan. Gusto lang natin yung, ayan, G3, pero so, gagawin ko lang G4 para ma-select niya to. Ayan, G4. Tapos, is number naman, itong nasa baba. So, sa taas niya, yung tinitingnan natin kung pinapagitnaan siya ng number o hindi. So, G4 tsaka G6, yung i-check natin. Kasi dito tayo sa G5 or sa I5. So, row 5 tayo So, i-check natin yung taas at baba. So, kapag number yung dalawa, if number yung dalawa, ang i-display lang natin is NA. Tingnan ko muna kung tama ba yung logic ko. NA. Kapag naman hindi, i-display natin yung percentage dito. Tapos close natin to. So yun na nga. So chinek lang natin, guys, kung number ito. So for this formula here in row number 5,
column I, dito, chinek natin kung number ba to o number ba to, itong dalawa. So, chinek natin yon, and ang output is hindi number yung nasa taas, which means yung false yung mangyayari dito sa ano natin, which is yung false natin na statement is value if false natin is ni-reflect lang natin tong label line natin. Ayan. Kapag number yung dalawa, for example, dito na tayo sa pangalawa, i-check niya kung number ito at saka number ba ito. Ayan, number ba itong dalawa? Pinapagitnaan siya na row. Yan, number ba itong dalawa? Yes, number po yan. So, ang i-display natin is error. Yun yung or not available. Yun yung ginawa natin sa formula natin, guys. Kaya, si NA nasa true. Ayan. Ito yung value if true natin, NA. Value if false natin yung number. Para makuha natin yung start, or yung beginning tsaka last na value na may before mag-NA. Yun yung mangyayari. Okay, so okay na tayo sa arrow natin. So gagawin na lang natin siyang i-add naman natin siya sa ating chart natin. So punta tayo sa select data, tapos i-add natin si label arrow, tapos series values is yung column na to. Gusto natin talagang maging to guys, maging NA to, kasi kapag blanks yan, blanks dito sa chart na line chart guys is equals to 0. So gusto nating NA yung gamitin natin para error, para cut, ganun. Kapag blanks kasi gaganyan yan guys. Tingnan nyo guys kapag blank. Ayan. 0 yan guys, 0% yung blank guys. Or delete ko yan. Ay, nawala na tuloy. Naputol talaga. Ayan. So kapag n equals ganyan. Ay, wala. Ayan guys, 0 yan guys kapag inequals ganyan. So kapag sa line chart, so kaya gusto natin NA na lang talaga para wag ka nang mag-display. Ayan, so para ma-access natin si label arrow, mahirap naman yan i-select. Kung click ka lang dito, punta ka lang sa right click mo na lang tong format chart, tapos dito sa part na to, drop down nito, select lang natin si series label arrows. So ang gagawin natin guys para mag-arrow down siya ng ganyan guys, ang technique dyan guys is lalagyan natin siya ng error bars. So, ganyan yung mga life hacks to guys, mga life hacks. Tinuturuan ko kayo ng life hacks sa visualization dito sa Excel. So, add tayo dito. Punta kayo sa chart design. So, nakaselect yung si series, series label arrow ko yung ginawa natin na bagong column. Tapos, dito sa error bars, piliin natin yung percentage. Ayan, percentage yung pipiliin natin. Tapos, i-select natin si error bar natin. Ayan yung error bar natin guys, yung may parang So, siya yung gagawin natin na arrow down. Okay? Pero, si error bar natin guys, click muna natin yan, tapos format error bars. Ang gagawin muna natin is tingnan ko muna kung minus ba. Minus yung gagawin natin. Natin kung plus. Minus nga. Para sa baba lang, walang doon sa taas. Tapos, okay na tong 5%. So, if you remember guys, yung sa label line natin, may inad ako na 5%, di ba? Dito sa ito 5%. Sa formula natin sa label line kanina. Ito, 0.05 or 5% talaga yan. Yan yun dahilan ni 5% guys. Para si 5% yung arrow down. yan yung dahilan niya dyan. Okay, so ayan, arrow down niya 5%. So parang meron tayong extension or allowance bus dito sa natin. Selection natin dito. Yan, tapos 5%, okay na yan, 5%. Dito na tayo sa fill and line option niya. Dito pa rin nakaselect pa rin natin si error bars. Tapos yung end arrow type natin dito na tayo papalitan ng arrow. So pili lang kayo kung anong arrow dito. Try natin to. Ayan. It's almost the same. Okay. Oy, teka lang, merong arrow dito sa gilid May nadagdag na isang arrow. End arrow type. May tayo guys, may access tayo na arrow dito. Teka lang Ano ba tong isang arrow dito na nag-add? Parang may bug
Ulitin natin i-add yung ano, yung ano natin, error bars. Percentage. Tapos si error bars natin minus tapos ito pala no cap, naka-cap pala 'yun. No cap, no cap. Hindi ko napindot yung no cap. So minus no cap tapos 5%. Ayan. Tapos add arrow type tapos select natin 'to. Ayan. Si cap pala 'yun. Sorry. Tapos ito na yung arrow natin, i-change na natin yung format niya. Itong straight line natin, i-change natin yung kulay, tapos papalitin natin konti kasi masyadong malapad. To, ganyan. Ilan ba 'yon? 1.5 lang. Okay, so 1.5 din tong natin, width natin dito, 1.5 din. Para same sila ng width. Tapos yung kulay, same din. Papalitan muna natin to ng kulay natin na ganito. Itong arrow din natin, papalitan natin ng kulay. Ayan. So, isa na lang yung kulang natin, guys. Ito. So, itong last is ito yung label. Teka, nawala yung stream. Uy. Ayun, bumalik na. Biglang nawala yung stream, sorry. Ewan ko kung bakit nangyari yun. Okay, are you there? Are you there? Okay lang ba tayo dyan? Okay, so, ang gagawin natin dito sa label point, guys, is tingnan lang natin yung formula dito sa to focus on natin. Kakopy lang natin to. Tapos, lagay natin dito sa dito. Okay, so ito yung formula natin sa to focus on, guys. Ang ipapakita ko sa inyo yung step by step na paano to ginawa. Okay, so ang gusto muna nating tignan is itong row. Itong row minus row table headers. So ang gagawin nitong row minus row table headers, guys. Sorry guys, biglang nawala yung ewan ko bakit biglang nawala yung signal ata. So, for example, dito na row, ito is row 5 to siya sa Excel or sa sheet mo, row 5. Tapos naman, row, ayan, yung headers natin is row number 4. So, ang gagawin lang natin, guys, is ima-minus lang natin silang dalawa para makuha natin yung index number nitong cells natin dito sa loob ng ng table natin. So, dapat ito is si number 1. So, dapat maging 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganyan yung gusto natin na result, guys. So, kaya ima-minus natin to silang dalawa. So, si row headers is always number 4 yan siya, guys. Pero itong, itong equals row, tapos ganyan natin, is going to change or increment by 1. Ayan, 5, 6, 7, 8 kasi naka-base yan siya dito sa row numbers dito sa gilid. Ayan, so si row headers natin is going to be 4 yan siya all the time. Ayan, 4 lang yan siya. So, ang mangyayari dyan, ima-minus lang natin si row natin minus, ayan si row, Excel row, tapos ito is table header row. Ayan siya. So, gusto lang natin i-minus yan siya. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kasi pwede tayo maglagay ng sequence dito, guys, kasi spelled array yung sequence tapos nasa loob tayo ng table. So, hindi tayo pwede mag-sequence. So, okay lang sana kung pwede ganyan, sequence tapos 6. Ayan, spelled. Papagalitan tayo na Excel. So, para makuha natin na ito si number 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito yung ginawa natin na solution. Si row headers minus row. Ayan. Row pala. Row minus row headers. Header ng table natin. Ayan. So, yan yung gusto natin na formula. Minus lang natin. Yun lang yung nangyari dyan. And then, gusto nating makita, guys. Ang ginawa ko lang dyan, guys, is ganito. So, meron na tayo nito. May index to ng natin.
ng table natin. Yan yung index yan. Yan share yan si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ang gagawin lang natin guys is, ika-count ko lang kung ilan yung hindi NA dito sa row natin dito. Kapag hindi siya NA, isa-sum up ko siya. Okay? Isa-sum up ko siya. Pagkatapos ko siyang i-sum up, is i-divide 2 ko siya para makuha ko yung middle niya. Pero naka-round up yan. So, papakita ko na lang sa inyo. Para makuha dyan is, ano yung ginawa kong formula doon? N lang ba yun? Ay, ano yun? Teka, ano yung ginawa ko doon sa formula ko? Ayoko nang mag-isip. Ay, kinuha ko lang yung true or false dito lang. So, true or false ko lang. If itong formula ko pala na to is medyo magulo na to. Medyo magulo na nga to eh. If is number lang to eh. Ganyan lang to is number eh. True or false. Ayan. Yan lang yan guys eh. Itong formula ko dito medyo pinagulo ko pa yung buhay ko kasi chinek ko pa kung less than or equals pero meron na naman ako ang pagbabasihan. Kasi alam ko naman ng less than siya or equals based on dito. Kung naka-NA, it means na greater than sa cutoff natin siya. For example, ito, gawin kong 80% yung cutoff. Ayan, yung mga more than 80%, naka-NA na yan dito. So, ito na lang yung pagbabasihan ko kung number ba to or hindi. Ayan, true or false. Kaya is number yung gagamitin ko. Pinaghirapan ko pa yung sarili ko dun, guys. If is number, pagkatapos dyan, ilalagay ko lang siya. Pwede yan, guys. It's either n yung gagamitin nyo. Ayan. Gagawin yan yung 1 or 0 kasi true or false yan. 1 or 0. Pwede din yung dalawang minus or negative sign. Ayan. Magiging 1, 0 din yan yung true or false nyo. Pwede yan kahit kung ano yung gagamitin nyo. Pero in this case, n lang yung gagamitin ko. Ayan. So, n. Pagkatapos ng n, since meron tayong 1 tsaka 0, isa-sum up ko na lang sila para meron tayong result na 3. So, sa result natin na 3, yan yung i-divide ko. So, kasi in this case, meron tayong 3 na selection. Ito, 3. Gusto ko, nasa gitna yung itong arrow. Itong arrow natin nasa gitna. Kung 4 naman yan, for example, hindi pala yan dyan nakakontrol. Teka, dito pa yan sa sheet 1. Ayan. And so, teka mali. Na-delay ata yung ano dito chart. Ayan, so, kung 4 naman, gusto ko lang, siya, kapag 4 divide 2, kasi yan, i-divide 2 kasi natin yung result nito, guys, nitong sum. So, 4 divide 2 equals 2. So, kaya nasa pangalawa yan siya. Nakatutok yung ano natin, yung, kasi hindi naman siya makakatutok dito kasi wala siyang selection dito. Ayan, kaya nandito yan siya sa pangalawa nakatutok. So, yan yung isa sa mga life hack dyan. Kapag 3 naman, for example, 70, ayan, 3 lang yung ano natin, items natin dito. So, 3 divide 2. So, wala naman tayong 1.5 dito kasi dito sa ano natin, dito. Wala naman tayong 1.5 dito. 1, 2, 3 naman to. So, ang gagawin lang natin is dapat naka-round up to. Round up. Okay. Round up, tapos 0 lang yung number of digits. Ayan, so 2. Pag 5 to, instead of 2.5, 100, 6, ayan. 95, ayan, 5, 3 pa rin yung ano niya. I-round up niya kasi. So, 2.5, rounded up to 3. So, yan yung gagawin natin dito. I-round up lang natin to into 3. Into 2. Round up lang natin to. So, round up. Tapos, number of digits. Ayan, 5. Okay? Tingnan natin yung formula natin. So, ito na yung isang part ng formula natin. Tapos, ito na yung pangalawang part ng formula natin. Uy, hindi pala natin dinivide to. Sorry. Ayan. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, if you notice, meron tayong index. Hahanapin niya si number 3 dito sa index natin. So, kapag, for example, nakalagay dito sa index natin is 1. Dito na yan nakalagay sa index natin ito.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nakaano to, automated to ha, kasi naka-base yan siya sa formula. Ayan. Dito na siya nakalagay. And then, sa ano natin guys, sa result natin dito na 3, hahanapin niya kung asang banda si 3 dito sa ano natin, column. Kung anong row. For example, since ito, nandito si number 3, it means ito lang yung i-display natin na value. Tatanggalin natin to lahat. Gagawin natin NA yung hindi number 3. So, for example, kung meron tayong 4, ayan. Si number 2 naman, since si number 2 yung naka-show dito, hahanapin lang niya si number 2 dito, which is ito. So, ito yung i-display natin. And the rest is NA. Ayan yung mangyayari dyan. Okay? So, medyo mahaba yung formula dyan. Konti. Ko-combine lang natin to. So, ito muna yung kakapihin ko. Tanggalin ko lang to. Tanggalin ko lang tong formula dito. Format pala. So, let lang tayo di... Ay, sorry. Equals let. Tapos, i-paste ko lang dito si index natin. Ayan. Paste ko lang dito yung formula natin. Display muna natin si index result. Ayan. Yan siya lahat. Pero gusto natin makuha din tong formula na to. Okay. Pin lang natin to. Gagawin natin ano to. Pwede ko na nga lang i-recta to eh. Teka, pwede ko na nga lang i-recta to. Pero ano na lang. Ay, teka, index result. Ito si index range. Tama. Display lang natin muna si index range. Ay, wag natin display si index range kasi mag-spilled yan. Spilled array kasi yan. Kaya muna natin yung formula dito. Ayan. Position pala yung ginawa ko dito. Okay. So, same lang din naman. Ang gagawin lang natin is kakapi natin to. Okay. So, ang ginawa natin dito guys is meron na tayong ito si index range natin is ito yan. Ito si index range. Ito si index value ba yun? Index result. Ito si index result. Ayan. Para meron kayong reference sa labas. So, ang gagawin lang natin is if si index result is equals to index range, maganda ata pag sa labas ko to i-demonstrate muna. Labas ko na lang muna to i-demonstrate. Ito. Ito lang to. Ito yung demo. Ayan. So, if yung position natin is itong si index result, si M5, is equal to, dito, hanapin niya dito. Ayan. So, magdi-display tayo ng ito na lang yung i-display natin. Ito. Dito sa cutoff. Hanap tayo. Or dito lang sa defects. Para madali natin ma-identify. Ayan. So, if you can see guys, itong mga data natin dito is naka-NA. Ito naman si number 2. Since siya yung index result natin, ito yung gusto nating mag-display, si number 2. Kaya din-display niya yung damage item. Pero instead of damage item yung naka-display dyan, gusto natin mag-display siya nitong label line na 99%. Ayan. So, para siyang nakaselect nitong, instead of table defects, ito siya, nakaselect siya dito. Ayan. So, kapag naging 3 to, ayan, move din yan siya sa 3. Kapag 4, 5, ayan, 4, move din siya.
Ayan. So, yan yung mangyayari dyan sa formula natin. If index result is equal to index range, then value if true is going to be itong label line. If false is NA. So, ayun na nga, percent. Convert natin to percent. So, yun lang yung ginawa natin, guys. Medyo magulo siya sa isipin, pero para ka lang namang nag-X lookup or nag-VLOOKUP. Pero ito, this time, instead of nag-return tayo ng value, nag-return tayo ng value niya in that particular position. So, since ito index number 3, itong number 3 na row yung niya, shino niya. Para ka lang talaga nag-X lookup. Ayan. Pero gumawa tayo ng sarili natin index number dito para sa table na to gamit ang row header minus the current row. Ayan. And then, ito na, ilalagay na natin to sa ating chart. Meron pa bang natira dyan? last na to na part. Okay. Label point, tapos ito series value. Enter. Okay, nakaano na ako. Nakalausi na yung position ko. So ito, format lang natin si natin. Same pa rin sa ginawa natin sa arrow, but instead of nakapababa, nakapataas na siya, pero tapos wala siyang arrow. So select lang natin dito si label point, series label point. Tapos ang line natin is, hindi pa pala naka-line. Dito tayo sa add chart element, tapos error bars, tapos percentage na naman. Tapos same pa rin, select natin si error bars. But this time, na tayo? Pataas na tayo. No cap. Tapos plus. Bakit ayaw niya mag-display? Teka, bakit ayaw niya mag-display? Percent din naman yung inad ko dito. Plus 10% nga to eh. 10%. 10% pala dapat. 10% pala dapat to kasi kapag, teka. Check ko muna. 0.10. Teka, sorry guys. Okay na yung 0.5. Ang ginawa ko pala dito guys, is ginawa ko tong 105. 1.05 yung maximum nito guys. Pero hindi yan siya magdi-display na 105 dyan. 100 pa rin yung i-display niya dyan sa axis. Uy, bakit to? 0 to dapat dito. Ayan. So, 100 pa rin yung display niya sa axis. Pero actually, yung max niya dito na part is 105 dyan. So, meron tayong leeway dito na 5% sa ating sa ating cap natin, sa ating ang tawag diyan, error bar natin. Okay? So yun na. So meron tayo, i-select natin yung plus, tapos no cap pa rin, tapos 5%. Ito. And then ito naka-select asan yung kulay natin? Ito yun. Tapos 1.5 itong width. Same pa rin na format. Ito, papalitan natin ito ng kulay. Ng bagong kulay nito. Tapos 1.5. Ayan, check natin. Oops, yun na nga. And then this time, mag-add na lang tayo ng data. Dito. Data label. Tapos dito, dapat nasa taas to. Above. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Tapos, instead of dito yan nakakaano. Kaya pala to focus on yung ginawa ko dito sa para dito ko na lang i-reference yung yung value nitong 99%. So, ganito dyan guys. To focus on. Tapos, ang gagawin mo lang is
Dapat si to focus on na to. Teka, mali pala yung pinindot ko guys, kaya pala tatlo yung ano. Ito dapat siya nakaselect. Yung ano natin, before ko mag-add ng ano. Teka lang ha. Ito pala siya dapat nakaselect guys, si to focus on natin. Ayan. Doon ako naka-add ng data label sa ano ito, nakaselect yung tatlo. Sa ano natin, horizontal line. So mali yun. Dito tayo dapat sa isang line lang natin. Tapos, series name dito dapat. Tapos, tatanggalin lang natin yung value. Tapos, series name na yung nakalagay dyan dapat para yung ano lang natin, title lang natin or header lang natin yung lumabas dyan. And then, ayan. Tapos, palitin natin konti. Bold. Goods ba? Huwag natin i-bold pala. Tapos, palakihin lang natin konti. 9. Ayan. And then, ayan, medyo dynamic na to. Ang next na lang natin gawin is yung arrow na lang. Ito na lang, yung arrow natin dito. So, up and down. So, since hindi ito VBA guys, by 10% yung increment nito. Okay, so, pwede naman natin tong gawing hindi 10%. Lalagyan lang natin ng mga another formula. Pero 10% lang yung gagawin na lang natin. Ang gagawin lang natin dyan guys is mag-i-insert tayo ng value dito sa developer tayo, tapos insert tayo dito ng eto, up and down spin button. So ito muna natin ilagay. And then itong cut off natin, i-divide ano lang natin, divide 10 lang natin. Kasi ang gusto natin, ang mangyayari diyan guys, itong si lagay natin dito yung ano niya, reference niya dito na part. Yan. So, format control, tapos link natin siya dito sa D1, tapos tanggalin ko lang yung shading. Tapos maximum value niya is 10 lang. Kasi by 1 to eh. Minimum value niya is 1. Tapos increment niya is 1 lang. Okay na yan. Para, ayan, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10 lang yan. Tapos i-divide lang natin to para ang mangyayari dyan, divide 10. Ay. Divide. Tama nga, divide 10. Para, for example, if nag-down tayo, maging 90%. So, yun yung ilalagay natin dito. Ganyan tayo, tapos divide 10. So, if error, lagay lang tayo ng 0. Ayan, tatanggalin ko to. So, ayan, meron tayong taga-adjust ng ano natin. Taga-adjust ng... Pero ito, i-hide na lang natin to. Ganito lang yan. Hide lang natin ng kulay. Ayan. Yan. Tapos kung gusto nyo naman, kapag 100% na, mawawalan na tong label line natin, pwede naman yan. Gagawin lang natin, if 100%, magiging NA na lang siya. Pwede naman ganyan. Pero may naka-reference ate dahil tayo dito sa label line. Kaya wag na lang. Pero ganun yung ano niyan, ganun yung technique niyan. Yan. 2, 3, 4, 5. So kapag nag-add tayo dito ng isa, for example, scam is 2. Ano yun? Bakit nag-bug yung formula dun? Ayan. So, automatic na din yan ma-add dito. So, nakadepende sa percentage mo dito. For example, ito sa 41, masyadong mataas siya. Sa 90%, ito lang yung belong sa 90%. So, sa 80% naman itong, which means kapag ganito yung setup mo, dito ka dapat mag-focus. I-fix mo dapat ito ng mga problem. Pero if you notice, scam is also very important. So, even though hindi siya nasali sa 80% muna rule,
important pa rin siya. So, yan yung mga variables na na kailangan mo i-consider sa Pareto graph. So, lalagyan na lang natin ng ito si cut off dito para may cut off yung ano natin chart. So, that's text box lang, guys. Cut off. Yan, tapos another text box para sa ano natin. Tapos, equal sign lang tayo dito. Itutok natin dito. Yan. Yan. Tapos ito, ano natin, tanggalin natin yung fill, tatanggalin natin yung outline. Yan. Cut off. Tapos ito, lalagyan natin ng ano, yan. Tapos ito, ang kulay nito is yung parang blue natin na ginamit kanina. Ano ba yun? Ano ba yun? Medyo dark ata dapat. Ito. Ayan na lang. Try na lang natin yan. Cut off, tapos underscore natin para obvious yung ano. Cut off natin. Tapos ito naka-right para hindi magbanggaan yan mamaya pag nag-increase. Okay, try natin. Ayun. Yun, goods na goods yung Pareto natin, guys. And then, lagyan mo na lang ano para maganda tignan yung chart mo. Gawin mong rounded corners, tapos tanggalin mo yung borderline, gawin na lang nating puti. Para same siya ng border sa ano natin, ay ng kulay sa ano natin. Ay, look natin to. Yan. Tapos ito, gawin natin gray. Yan. Medyo mahirap kasi mag-format dito ng ano, guys, ng kulay nitong ano. Wala masyadong kulay ito eh. Wala ka masyadong magagawa dito eh. So, yan lang talaga siya. Pwede ka naman gumawa ng macro kung gusto mo. Ayan. Wala tayong to focus on sa 30%. Ayan. Okay, goods ba yung ano natin? Pareto, ano natin? Pareto graph na dynamic. Dynamic Pareto graph or chart in Excel. Ayan. Okay na tayo? Kapag ano ito guys, itong ano natin formula natin dito is hindi to nakasali ng ano, hindi to nakaka-handle ng ano. Try natin maka-handle ba to ng equal. Kapag equal nga ano, wala tong ano, wala tong handler ng equal. Kung gusto mong ano, kung gusto mong may mag-handle ng equal, gagawa ka lang ng ranking nito actually. So for example, meron kang ranking para dito by importance. Subjective naman to. So ito si scam is number 1 for example. Tapos 2, 3, 4. Ayan. Iano mo lang to guys. Ganin mo lang to i-divide by for example 10,000. Ayan. Tapos i-add mo lang dyan sa frequency mo. Tapos i-sort mo by frequency. So ang gagawin lang natin dyan is for example, meron na tayong frequency dito na ganito. Tanggalin ko na tong ano natin. So magiging ganyan siya guys. Ang magiging ano niya, mangyayari sa kanya equals x lookup, tapos ito. Lookup ko na lang. So, tapos plus x lookup. Pwede naman ata to equal sign. Pero x lookup na lang yung ginamit ko. And tapos ito.
Ayan, para meron siyang 0 point something. Tapos, isusort mo na lang siya. Para, for example, si packaging at si quality in this case, gusto natin mauna si quality kaysa sa kay packaging. Hindi, isusort natin dito. Ayan, si quality na yung una kaysa kay packaging. Ganyan lang pag-handle ng ano guys, ng equal. Na alam ko, meron namang mga technique dyan na ano, na mas better. Pero, ayan, na-handle pa rin. So, gawa ka lang ng sarili mong ranking in case merong equal. Ganon yung Pareto natin. Okay? That's it lang. Naubos nata yung viewers natin. Thank you very much for staying and see you on my next live. Woke Tech. Peace!